Good PM guys! It's Sinag Maynila Festival Season at kagabi nga ay nandun kami sa Gateway Mall para manood ng Jaguar ni Lino Brocka. Pero for this year's festival ay makikita din natin ang mga obra ng established filmmakers at mga up-and-coming creatives. At yun nga, may konti lang kaming panayam kay Direk Brillante Mendoza na Festival Director ng Sinag Maynila. Wala naman akong personal interview pero ang mga kasama ko ay tinanong siya about yung mga ongoing flood control scandal at mga corruption allegations sa government officials. And syempre si Ate Guy tinanong din namin dahil siya ay nag-direct ng 2 award-winning films ni Ate Guy, ang Die Womb at Taklob. Somewhere in this channel ay meron din kaming interview with Ruby Ruiz na ipapakita din namin where she relates her experience working with Direk Brillante and the Superstar. With Ate Guy naman kasi never kami nagkaroon ng maganda yung relationship namin from the very start. Kaya nga naulit pa. Nakuha niya yung style ko kasi yung style ko no script ako no script. Hindi sabihin I don't provide the script to actors. Meron akong script, no? Hindi ko lang very spontaneous kasi yung akin So nakuha rin niya yung ganung klaseng style. So nagano kami, nag-click kami dun sa ganung klaseng style. Sige, kanala mo. Yung Atchay din, ipapalabas. Yes, ipapalabas din dito. Eddie Garcia naman yan. So, ayun, just showing these 2 classics sa festival is a huge achievement, no? Sa atin, ma-remind ang mga lalo-lalo na ang young generation yan that such films exist. Magaganda na, no? In the past. So, ayun. Aagalit. Lately, parang ang dami kong experience. Kasi may mga personal experience ako. Marami akong mga personal experience with the politicians. Marami akong personal experience. Ito nga, lately, di ba? Pag lumalabas ka sa bansa, sabi ko nga 1,650 ang binabayaran mo, bawat tao, travel tax yun. Ilang milyon ang mga, di ba? Just that alone. Dati hindi ko pinapansin yun And then I realized, teka, para kasi na-normalize sa atin yung yung corruption, normalize. Ngayon, parang, You don't question Oo. Ngayon kasi, parang hindi na yun Pag nakikita mo yung mga taong maraming naghihirap, napaka-unfair. So dapat, huwag tayong itigil, magalit. Hanggang sa magkaroon tayo ng resulta. Kasi walang resulta yan. Wala naman sa isang galit natin. So palagay mo, kailangan may mga follow-up pa itong mga... Dapat makulong lahat. May mga follow-up pa itong mga March na ito. Gusto ko makakuha yung death penalty. Napasa. Diba? Kasi dapat may mamatay talaga. Naisip ko nga, recently, nag-research ako. Pangalawa pala tayo sa mundo. France, second only to France, ang ating cinema. Wow! Third in the whole world. Oh my God, that's a big thing. India and France. Wow. So ibig sabihin mas matanda pa tayo sa China. Sa napaka-recent lang ng Korean cinema. Pero, nasan tayo? Ayun. Diba? Nasan tayo ngayon? Hindi pa tayo nakakapagpadala ng pelikula sa Oscars in 126 years. When we got masasabing nakilala ko isang malaking karangalan and nagpapasalamat talaga ako nakilala ko siya ng ganun ka-close. It came to a point na sabi niya sa akin, pwede ba kitang kunin? Ano po? Kunin mo ko ng Ate Guy? Kasi ganun ako. Sabi niya, kunin sa akin ka na lang. Sabi niya, kasi wala, siyempre hindi yun, di ba? Wala naman naka-assign na PA sa kanya. Parang sa akin, Nora rito. Diyos ko, hindi pa kayo pinapanganak, umaarte na yan. Sa loob-loob ko ba? So, parang ako, I knew
how important, how valuable an artist she is. Okay, and working with her sa dahil doon pa lang, nung una kasi ayaw niyang gawin na eh. Kasi walang script, di ba? Brillante Mendoza. Doon niya ako kinaibigan, sabi niya, Ruby, asa ng script? Wala nga, Ate Guy. Meron sila, sa kanila lang, sa staff ka at sa director. Tayo mga artista, wala. Hindi ko kaya. Kaya mo. Hindi ko kaya. Kaya mo nga. Nor of the tree. Sabi ko sa kanya. Hindi ko nga kaya. Sabi niya, uuwi na ako. Ay, naku, hindi ko pwede. Ginawa ko. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Ruby, mag-walk out ako. Nasaan kayo nun? Tawi-tawi. Ang layo! Sabi ko, Ate Guy, sobrang secret natin to. Ngayon, hindi na secret kasi sinasabi ko na total ano na naman. Umano ako. Kasi ano rin ako dun crowd director. So, meron akong script. Okay. So, sabi ko, may papakita ko sa yung script, pero talagang itaga mo sa bato, hindi mo ako, dahil matatanggal ako sa trabaho. Sabi niya, sabi ko, huwag kang mag-memorize. Kasi yun ayaw na ayaw yan. Sabi ko, alam mo na naman, tapos sabi niya, hindi nga, dapat alam ko yung mga lines. Wala ka nga i-memorize na lines. Importante lang kung ano yung eksena, ano yung ganap ko sa eksena. Yun lang. Tapos, hindi ko kaya, ganyan. So, sa lahat ng mga ano nila ni Bembol, kasama ako. Kaya training sila ng paano mag-weave, paano mag-sagwan, the immersion process. So, lagi niyang kasama. Naging close na ako. Dahil gano'n, pinangatawanan ko na parang PA niya ako. So, ako nag-aabot ng ano niya. Kasi siguro, dahil artista rin ako, alam ko yung pangangailangan. So, ayun, sinelas, bilis, magkaahon sa nakaabot na kagad ako sinelas. Tapos, tuwan-tuwa siya sa akin. Tapos sabi niya, pwede bang sa akin ka na lang? Saan? Sabi ko na, kukunin kitang PA. Hindi pwede, Ate Guy. Bakit? Kaninong ayaw mo ba ako? Hindi mo ba ako mahal? Ate Guy, pangarap ko maging ikaw eh. Tawa siya ng tawa. Pwede.